itong truck po na to na nasa unahan natin. So medyo mabagal at clear, pwede kayo mag-overtake. So dito, it's another video naman tayo today mga kaibigan. At syempre, ang mga video natin ay para lamang sa mga new drivers, sa mga beginner, or sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Well, isa ito sa mga madalas na itinatanong talaga ng ating mga followers, subscribers sa ating YouTube channel, kung saan ang tamang lane kapag nandito sa mga gantong national highway or national road. Alright, so well mga kaibigan, it's depend po sa mga lane. Kasi meron po tayong tinatawag na two-way at saka multi-lane. So at this moment, sa kinalalagyan natin ngayon, ay mayroon tayong 4 lanes. So multi-lane to. So merong 2 lanes go one to one direction, kung nakikita nyo po sa screen, no? Then sa opposite direction natin, sa kabila, meron din 2 lanes. Ayan, sa kasalubong natin. Ngayon, kung napapansin nyo, halos nag-i-stay ako dito sa pinakang innermost lane natin. Dito sa isang linya sa gilid, malapit sa shoulder. So hindi po ako nag-i-stay dyan. So ganito po mga kaibigan ang tamang approach or tamang position natin kapag tayo ay nagmamaneho. Hanggat maaari, kung wala tayong intention na tumigil sa gilid or wala tayong intention na lumiko pa kanan, ay much better na dito po tayo mag-stay sa innermost lane. So again mga kaibigan, dito po is ito po yung mga national highway or national road. Wala po tayo sa expressway kasi po ang rules, kasi may mga linya din sa expressway, may mga kanya-kanyang lane din. So dito sa mga gantong national road, stay tayo sa innermost lane kung wala tayong intensyon na lumiko or tumigil sa gilid. Yan. Ito yung pinakang ideal lane natin. But like ko sinasabi, kung nandito po kayo sa innermost lane na to, ay iwasan nyo po na sobrang bagal kayo. At least ang minimum dito is 40 km per hour kung kayo ay tumatakbo at wala pong abala sa harapan nyo. Pero kung traffic katulad nito, so okay lang naman, at least 20 lang, kasi ang mga sasakyan ay mababagal. So bumper to bumper yung nangyayari. Katulad nito, mayroong traffic light sa unahan, so kailangan talaga dito is slow moving lang. Ngayon, pag nagkaroon ng space sa harapan natin, pwede tayo magdagdag ng speed and make it sure na ang minimum dito is 40 km per hour. So yan, para po sa mga beginners, sa mga new drivers, or kung kayo po ay nag-aaral pa lamang, make it sure na nandito po kayo sa innermost lane. Yan. At siguraduhin nyo na wag po kayong mabagal. Kung talagang mabagal po kayo magmaneho or nag-aaral pa lang talaga kayo at hindi nyo pa kaya yung enough speed, I suggest na mag-stay na lang kayo sa kanan, sa outermost lane. Kung mabagal po, let's say mga 20 or 20 below ang speed nyo. Pero kung kayo ay normally na nagmamaneho na talaga mga kaibigan, so ito yung pinakang ideal position natin. This way na to, itong way po na to. Kasi meron po tayong dalawang linya going to one direction, ganun din sa kapila. At ito ang tip ko sa inyo lagi. Kung may mabagal sa unahan nyo at gusto nyong unahan, itong truck po na to na nasa unahan natin, so medyo mabagal at clear, pwede kayo mag-overtake. So dito po tayo dadaan sa kanan. Yan. Hindi po rito sa kaliwa kasi opposite na yan may kasalubong po tayo dyan. So ang overtaking lane dito ay nandito sa kanan. So syempre kung uunahan natin tong truck na to na mabagal na to, magbibigay tayo ng signal. Dapat clear. So pag hindi clear, wag po natin pipilitin. Yan. Alright. So this lane is intended for overtaking kapag mayroon po tayong lane, and then saka tayo babalik sa exit. Alright. So this video again ay para sa mga new drivers, sa mga beginners, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. So hopefully nakatulong po sa inyo ang video na to.
And syempre, abang-abangan nyo ang mga next video pa natin na gagawin regarding sa driving tutorial. That's it!